Huwag magagalit sa akin yung matatanda, ha? Mananabi ako. Ano po? Bagamat maingay ang mga bata sa mesa, nakakatuwa kaysa sa matatandang umuubo. Bakit? Kapag may batang nagsisimba, ibig sabihin magpapatuloy ang simbahan. Pero kung puro matatanda na lang, ibig sabihin mamamatay na yan. Di ba? Kung puro matatanda na lang tayo, sinong papalit sa atin? Maingay ang mga bata. Pero, children gives us hope. Gives us hope. Many countries try to prevent birth of children. Now they are reaping their problems. Mahahaba nga ang buhay nila. Wala naman sila mga bata na magtatrabaho, gagawa ng dapat gawin. Kaya yung natitirang nagtatrabaho, ang taas ng tax. Kasi walang pampensyon. Kailangan ngayong magbayad para manganak. Di po ba, Nung una, parang tama yan. Ngayon, pag wala na kayong baby, wala na kayong bata, wala na sumusunod, wala na mag-aalaga sa matatanda, nakita nyo na ang problema. Kaya nung minsan, na-invite ako na magbigay ng retreat sa isang community na puro matatanda. Sabi ko, ano pang pag-uusapan natin dito? Sabi, bakit naman, Father? Aba, inuubo-ubo na kayo . Malapit na kayo. Pag-usapan na lang natin. Paano magandang libing, paano mga funeral masses, di ba? Sabi naman ni Father, but true enough, wala na sila ngayon. They cannot gather anymore. Even though they want, they cannot. Take note, even though they want, they cannot. Kasi, wala na. Hindi mo na kaya magmaneho. Wala magdadrive para sa iyo. Di po ba, Darating tayong lahat doon. Kung ikaw ay walang malasakit sa mga bata, at palagi ko yan sinasabi, di ba? Anong mangyayari sa iyong bukas? At yung mga bata naman, na walang malasakit sa matatanda, punong-puno sila ng takot. Bakit sila natatakot? Dahil iniisip nila na yung inaasal nila sa matatanda, gagawin din sa kanila ng susunod na mga bata. Di po ba, Naalala niyo yung kwento kung saan yung nanay, pinapagalitan yung nanay niya, nakikita ng apo, palagi nakakabasag. Ano po? Isa ito sa isang malungkot na karanasan. Na alin? Nag-bless ako ng napakagandang bahay. Nag-bless ako. Tapos, bumaba kami doon sa basement, nag-bless ako. Tapos, mayroong isang matandang nakahiga sa folding bed. Tapos, blines ko. Sabi ko, sino po yan? Nanay ko, Father. Sabi ko, ba't yan nakahiga? Ay kasi, Father, umiihi na siya madalas. Ay dyan na lang sa folding bed. Dyan na lang sa folding bed. Gusto kong bawiin ang blessing. Bakit? Pag kayo nagpapabless ng bahay sa sakyan o religious article, ang blessing ay palaging para sa tao. Hindi sa gamit. Yung kotse nyo hindi pupunta sa langit. Yung mga religious article ninyo hindi pupunta sa langit. Yung bahay ninyo hindi pupunta sa langit. Kayo dapat, hindi po ba? Pero kung hindi tayo marunong magmahal sa bata at matatanda, saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta?
Mga minamahal na mga kapatid, ano sabi nila sa kwento? Sinabihan, sabi nung, hindi naman itong pamilyang ito, pero yung kwento ng ibang kwento na kung saan sabi nung nanay do sa anak niya, anak, bumili ka nga ng ng bao sa palengke. Palinisan mo ha. Alam niyo yung bao? Coconut shell. Sabi, ano po gagawin natin dyan, nanay? Kasi ang lola mo, binasag na lahat ng pinggan. Ipagawa na lang natin yan. Ha? Pwede naman kumain sa bao. Di ba? O, hindi bumili ang bata. Masunuri naman yung bata. Nilinis. Tapos, dinatna ng nanay. Nililiha. Nilalagyan ng varnish yung dalawang bao. Sabi ng nanay, bakit dalawang bao? Hindi naman mababasag ng lola mo yung isa. Ano sabi ng anak? Yung isa po kay lola, yung isa po sa inyo pagtanda. Nasaktan yung nanay. Bakit? Ganon pala pakiramdam. Mga minamahal na mga kapatid, we have to constantly examine ourselves. As many times I have said this, you will not go to heaven by simply praying, by simply going to Mass, by simply giving your donations. We go to heaven by what? By feeding the hungry, giving drink to the thirsty, by giving cloth to the naked, by visiting the sick, visiting those who are in prison, bury the dead. My dear friends, my brothers and sisters, who are our neighbors? Sino bang ating kapwa? Yung nandiyan sa lansangan? Hindi. Ang una mong kapwa ay yung kasama mo sa bahay. Ang una mong kapwa, kasama mo sa bahay. Ano sabi ni Father Jenny? Touch ako sa homily niya. Ang malungkot na kwento ay ano? Maraming pamilya, mas mahal ang aso kaysa sa kamag-anak. Di ba? Tabi. Mas mahal ang aso kaysa sa kamag-anak. Yung aso, minsan pinapakain pa ng karne. Nagugulat ako. Ang mga naka-stroller ngayon, aso na eh. Di ba? Ang naka-stroller, aso. Mahal-mahal ng stroller eh. Aso lang. Kaya dati, gustong-gusto ko pag may stroller, ready na ako para i-bless yung bata. Ngayon, hindi na. Aso eh. Di ba ba? No? Mga minamahal na mga kapatid, suriin natin. Kaya nga, ang aking huling paalala ay ano? Our devotion must always lead us to conversion. Our devotion, whatever devotion we have, to the Santo Niño, to any of the saints, must lead us to conversion. Conversion of what? Of heart. That we should bring ourselves closer to God. Closer to God. When we say closer to God, there must be what? We make ourselves better today than yesterday. We become more loving, forgiving. Diba? Sabi nga ni Bishop Sok, kung meron kang 3 araw na lang, mag-iisip ka ba ng galit? Ipagkakait mo pa ba ang pagpapatawad? Diba? Pero bakit ka mag-aantay ng huling araw? Bakit? You do not know when it will come. Hindi po ba, ano? Many of you knew this, that I had a stroke last year. Ang ganda ng araw ko, ang ganda ng plano ko. Sa umaga, nagmisa, 3:00, nagkasal, 5:15. Paralyzed. Can you imagine? I was
totally paralyzed. Ang malungkot doon, nadidinig mo silang lahat. Nilalangaw ka, hindi mo maalis yung langaw sa mukha mo kasi hindi mo magalaw yung katawan mo eh. And how would you feel when you hear from your doctors, Father Dave will not make it? Oh? Ano kaya itsura ko? Di ba, ano? You do not know. You do not know. Di ba? Don't wait for God to humble you. Your money, regardless of how much, will not save you. Kahit gaano kagandang kotse mo, kung ikaw ay namatay, hindi yan ang paglalagyan ng kabaong mo. Di po ba? Kahit gaano kalaki ang bahay mo, ang kabaong mo kasyang-kasya ka lang. Higit sa lahat, ibabaong ka sa lupa ang hukay, kasya ka rin. Meron bang nagpahukay ng dalawa? Wala. Kaya nga nung namatay yung kaklase ko, na meron nagsabing, sasama ako. First time ko yun, di pa ako pari. Touch ako. Abay, sasama eh. Di po ba? Kaya lang hindi natuloy. Ang tagal namin. Kasi tuwing ibababa ang kabaong, sasama ako. Nakakainis na. Ang init-init eh. Sabi, nagpasabi ba yan na sasama? Di ba? Kaya pag ako'y naging pari, sinasabi ko yun, kung meron pong sasama sa libing, magpasabi na para hindi na ho tumatagal, di po ba? No? Lalong-lalo pag cremation, oh, ganda siguro. No? Yeah. Dinig na dinig mo yun, kasi nasusunog eh, di po ba? No? Mga minamahal, mga kapatid, puro tayo kalokohan, eh, di po ba? No? Our devotion is nothing if it will not lead us to conversion. And a simple conversion is what? Love the neglected. Value the things and the people who are not valued in this world. The children and the old. Nakakahiyaman. Meron kaming bisitang rabay. Ano po? Itong rabay na ito, pag nakakita ng bata, baw ng baw. Ang hirap nung naglalakad kayo. Alam mo naman sa Pilipinas, ang daming bata. Di ba? Oh. Hindi siya matapos. Oh, sige, baw ka ng baw dyan. Di ba? Mapapagod ka rin. Di ba? No? Tapos sabi ko sa why do you keep bowing on children? Ano sabi niya sa akin? Because you do not know. He might become your president. Tinignan ko yung bata, hindi. Di ba, no? Kahit man lang sa, hindi. No? Pero siya, malinis ang kanyang konsyensya. Sapagkat talagang walang nakakalam, no? Walang nakakalam. Kaya nung ako'y naging pari, at nagmisa ako sa aking batch, walang makapaniwalang ako ang pari. Kasi hindi naman akong pinakamabait doon sa klase. Talagang, sabi ko, huy, pari na ako. Bakit ikaw? Ganun talaga eh, di ba? No? Misteryoso ang Diyos eh. Kaya dinalo ko yung principal ko nung elementary. Talagang, parang sine. Talagang, sinalubong niya ako at niyapos niya ako. Talagang yapos. Sabi niya, dapit. Sabi ko, ma'am, bakit? Ganun ba ako kasama na ako elementary? Sabi ng principal, oo! The irony. The people you do not like in your family might be the very person that will save you. Do not wait for God to humble you. Do not wait for God to humble you. The very people you, what?
you malign might be the very people that will bring you to the hospital when you have problems. You do not know. The children that irritates us in our masses, whether you like it or not, might be the very person who will pray for your soul. Have you asked the question? If you die, oh, definitely you will die. We just don't know when. Di po ba, no? But have you asked the question? If you die, who will pray for you? Oh, wala kang maisip, ano? Huwag mo kong asahan. Di ba? If you die, who will pray for you? If you neglect the children in your family, who will pray for you? If you prevent them from coming to Christ, who will pray for you? Simple lang, di po ba, ano? Hindi naman mahirap intindihin. Hindi naman mahirap intindihin. Pag madamot ka sa iyong pamangkin, kung wala kang anak, who will pray for you? Simple lang. That's why you need to bring children to Jesus. My dear friends, my brothers and sisters, forgive me for saying this. Forgive me for saying this. But this is true. As I have said many times, there were people who planned on what they will do today, but they were unable to wake up this morning. Nagplano sila kung anong gagawin nila ngayong Sabado, pero hindi na sila nagising kaninang umaga. May mga taong nagplano kung anong gagawin ngayong gabi, pero hindi na sila umabot ngayong gabi. Think about it. Paano kung ikaw yun? Mamaya pa naman. Si Father naman, kaya ayusin natin ang misang ito, di ba? Baka farewell mass mo ito eh. Kidding aside, sorry because we take things for granted. We take things for granted. We are too preoccupied with our devotion without thinking of our soul. Amen.